serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Iisang Nasyon, Iisang Aksyon, tapusin ang online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC ngayon, Summit 2024. Ang okasyon ay ginanap sa New World Makati Hotel sa Makati City nitong Lunes, Setyembre 16. Ang naturang pagtitipon ay inorganisa ng International Justice Mission o IJM sa pakikipagtulungan ng Department of Justice, Interagency Council Against Trafficking at Department of the Interior and Local Government. Layo ng summit na alisin ang cultural barriers pagdating sa pag-uulat ng mga kaso ng OSAEC at formal na mailunsad ng isang kampanya para sa buong bansa. Ito ay upang mapalakas ang local reporting at community engagement. Narito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kaugnay ng Iisang Nasyon, Iisang Aksyon. Tapusin ang online sexual abuse and exploitation of children ngayon. Summit 2024. As I was listening to the young lady, and she is a lady, I could not help but shed a tear to think, to try to have to relive the suffering that she went through, and to think how many other children are, even as we here sit in this fancy hotel room, eating our fancy food, continuing to suffer the same fate as she has. And accompanying those tears that I just shed was a deep sense of shame, because we have not done enough for the Philippines to now be considered the epicenter of, let us not shorten it into a clinical term, OSAEC. It is sexual abuse and exploitation of children. And I leave it to your imagination. And I would imagine in some cases your imagination cannot even begin to fathom what is done to these poor children, to our poor children. And so we must do more. We must do more. The Filipino culture,
one of the most important part of the Filipino culture is family. We are known around the world for that. We are so well known for it that Filipinos are the number one caretakers of foreign children all around the world. I go and travel and meet important leaders all around the world. And they say, and I'm talking about kings and queens and presidents and prime ministers. And they say to me, I was raised by a Filipina. My second mother is a Filipina. And that's what we Filipinos are. We love our families. We adore our children. And for us to allow this to happen in our country brings to me an overwhelming sense of shame, because being in government, being in public service, we are not doing enough. We must do more. However, I am happy that we have now, together with the Interagency Council Against Trafficking and the Department of the Interior and Local Government, that we have had now this conference, and the IJM has organized this very important event. We are here today to confront one of the greatest challenges of our time. The challenges that we face in government are always the challenges that are brought to us by the future. And what exemplifies our future more? What symbolizes our future more than our children? And that is why this strikes at the very heart of our society. It undermines the foundations of what we are, of who we are as a people. In every community that is alive with the laughter and the chatter of children, there is a dark reality where 500,000 Filipinos, 1 in every 100 Filipinos, has been victimized. It is an appalling statistic. We cannot allow this to continue. We will not allow it to continue. This is a horrible scourge of online sexual abuse or exploitation of children, or OSAC, which remains widespread now in our country. It's not a distant problem, or the victims just faceless and nameless children. Perhaps we do not know them. Perhaps we're not related to them. But they are all our children. They are Filipinos. We do not even have to go through the exercise of trying to imagine, what would I feel if it happened to our children? Doesn't matter. Just look at the child. Think of any child. Any child. They live within our midst, and several, maybe the sons, daughters of those people we know. Their smiles, their brave smiles, innocent smiles, conceal the pain that is our nation's shame. As the sad reality is that many perpetrators are the victims' families or relatives, the very people that we expect to care for them. And as this is a battle that we must not lose, and we will not lose, this administration created the Presidential Office for Child Protection, or POCP, which is a critical step in our fight against this crisis. The POCP will serve as the epicenter of our efforts, bringing together resources and strategies to ensure that every child in our country is protected and supported. On the legislative side, such as the Anti-OSAIC and Anti-CSAEM Act, as well as the expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022, also underscore a relentless pursuit to bring these perpetrators to justice. Furthermore, our Tier 1 status in the Trafficking in Persons report shows that we as a country have made earnest efforts and leadership in combating the crimes of human trafficking and OSAIC. We have also set the global example of effective law enforcement, collaborating with Philippine Internet Crimes Against Children, or the PICAC. The Philippine National Police Women and Children Protection Center reported that it has rescued more than 1,099 victims of trafficking in persons and OSAIC,
and arrested more than 100 suspects from 2022 to July of 2024. This might give us some satisfaction. If that is how many that we have apprehended, if that is the number of the children that we have saved, I cannot help but thinking how many are still left out there. That is a minority. That is not the majority of the victims. That is not the majority of these perpetrators. That is the minority. And we need to do more. It serves as a testament that this administration has an unwavering dedication to ending this kind of abuse. Be assured, we are fully committed to ensuring in protecting our children, who are the most vulnerable members of our society. It is our utmost priority to protect our innocents. Innocents, perfect little beings who are being hurt for money by the people that they trust. So to everyone here, this summit is a significant waypoint, a moment to reflect on our progress and renew our commitment to eradicating OSAIC. To our international partners, we extend our gratitude for your aid to us in continuing this fight. Your support has been valuable in our mission to save children, rescue victims, and give them a chance to start over. As we move forward, let us reflect on our roles in these critical battles. To the DSWD, the DOH, DOJ, DepEd, DILG, let us stand firmly by our sworn duty to protect the innocent children who have no power to defend themselves and have only us to look to do that for them. Continue to develop training programs, ensure that our law enforcement, the prosecution, social workers, teachers, other public servants are well equipped to handle these cases. Strengthen our criminal justice system to the end that all who perpetrate this abhorrent crime are put behind bars and made to pay for what they have done. And everyone should think not only twice, but 3, but 4, 5, 10, 100 times before committing this abuse again. I have said it before, I will say it again. This administration will do everything. We will spare no effort to combat these heinous crimes against our children. The LGUs have a unique position as they are positioned to foster an environment where child abuse is not tolerated. Leverage your knowledge and experience to ensure that no child falls victim to OSAIC. With the launching of Report OSAIC, #Report OSAIC, we are hopeful that this will help increase community awareness of what OSAIC is, how we can prevent it, how we can help those who are suffering from these abuses, and the legal consequences for committing what we consider as the worst crime against humanity. To our communities, this administration implores you to be suspicious, be watchful, and report even the slightest inkling of abuse. I reiterate my message in the State of the Nation address. Let us not turn a blind eye to wrongdoings because passivity enables evil to perpetuate. One call to the Makabata Helpline, 1383, can save one child. Let us all make the Philippines the absolute worst place for those who abuse and exploit children. To our victims and survivors, your stories to continue to push us in the right direction. Your extraordinary courage motivates us to do better. Look at this young lady, what she has made of herself, besides all the evil that has been perpetrated to her and the people around her. And yet she has made something of herself. And this is what we destroy when we allow these exploiters to continue with doing what they are doing. That is what we destroy. We destroy that hope, that possibility, that life that is God-given and should not be taken away by anyone but God Himself.
We cannot even begin to imagine the horrors that they faced. It's not their burden to carry alone. The entire government is with you. We hold your hand and walk along the arduous path towards healing and recovery. As we were discussing many of the measures that we were trying to put into place, I reminded all the heads of the different agencies what we are trying to do here, what is the most important part of this work that we are trying to do here, is to save the child, save that life. That should be always our primary consideration, because life, when taken away, never be returned. And for whatever we do, a part of that child's life has already been permanently taken away. Perhaps we can offer another option, another form, another chance at a good life. And that's what we have to always remember. This is not about crime. This is not about money. This is not about exploitation. It is about preserving and saving and making sure that our future is bright. Our children are our future. Let us save them. Let us keep them safe. Let us keep them healthy. Let us keep them strong. Because that way we keep our future safe and healthy and strong. It is that existential in its importance. We are resolute in our commitment to provide services that will help move the victims forward, such as therapy, reintegration to DSWD and its partners, including, of course, the IJM. Let us build a world where justice and compassion prevail and every child's safety and dignity are upheld. Dahil sa bagong Pilipinas, inaaruga at pinoprotektahan natin ang ating mga anak. Sa bagong Pilipinas, binibigyan natin ng pag-asa ang mga biktima. Sa bagong Pilipinas, sinisigurado natin na may mananagot sa mga nagsasala. Sama-sama po natin tapusin ang usahay. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, dumalo rin si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nitong Lunes, Setyembre 16 sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP General Assembly and National Convention sa Diamond Hotel, Manila. Matatanda ang formal na kinilala ng Commission on Elections o COMELEC ang PFP noong Oktubre ng taong 2018. Naging standard bearer naman ng PFP si Pangulong Marcos sa ginanap na 2022 national elections. Narito ang talumpati ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa ginanap na Partido Federal ng Pilipinas o PFP, General Assembly and National Convention. I'm very glad that we can see that there's progress that is happening as we move on in preparation for, filing is our next big event. And we have now, within the PFP, organized ourselves properly so that we can already look at not only the personalities who are going to be involved, the personalities who are going to be candidates, but also those who are going to run the campaign. Dahil alam nyo naman, hindi naman yung kandidato lamang, kahit saan, kahit anong kandidato, kailangan may support group. Kaya ito yung gagawin ng PFP para sa ating mga kandidato in all the different ways, in the ways that are needed for all of you to succeed. Kaya yun ang ating hindi lamang yun, kung hindi yung support group na nga ay nabubuo na natin dahil yung leadership and the assignments of the different areas and the different areas that need to be attended to are now at least filled, so we can now carry on with the actual nuts and bolts of our campaign. Na iniisip na natin, paano tayo gagawa?
Hindi maliit na bagay ang mag-schedule tayo and how we will do the scheduling. It becomes a little bit more involved dahil hindi lang ang PFP ang gumagalaw. Kasama tayo, although we are the lead party, kasama tayo sa alyansa at nakasama ang iba't ibang partido. Lahat ng malalaking partido sa Pilipinas ay kasama ngayon natin. Kaya we have to do all of this in conjunction with them. But we have to already be ready dahil ang naka-schedule at 26 of September will be the convention of all of the party members of the Alyansa. Hindi na ang different parties, lahat na ng partido nandun na, where we will be deciding many of the issues that are still outstanding, where we will be finally coming to terms with the differences in terms of approach of the different parties. I do not think, hindi naman siguro magiging masyadong mahirap. Siyempre, ganun din yung lagi naman nangyayari sa atin yan, lalo na kapag lahat tayo ay nagkakasama, may magkakabanggaan ng konti dahil may kandidato yung kabilang partido. So yun ang mga kailangan natin ayusin. At sa palagay ko naman, kaya naman nating ayusin. Although, siyempre, ako ang lagi kong sinasabi that kung wala kang magawa, baka mag-free zone ka. Pero hanggat maaari, ayaw ko mag-free zone. Dahil mas magiging magulo pagka ganun. Mas maganda sana kung maayos ang ating eleksyon, maayos ang kampanya, maayos ang eleksyon. Pero alam naman natin, pag nagsimula na yan, wala na, bakbakan na yan. So we cannot, it's not something that we can control completely. But what we can control are the things, the elements that are needed by our party members. And that is why we have had this meeting today. Para mabuo na natin ang leadership ng partido, para pwede nang humarap sa leadership ng iba't ibang partido. We will now start to be talking about things like scheduling, the logistics, how do we move people, where do we go? Where do I go, for example? Kasi meron tayong senatorial lineup din. Saan ko sila dadalhin? Saan din yung mga lokal na nangangailangan ng tulong na pwede kong puntahan? Dahil meron siyempre mga kasama natin na sinasabi natin, yung lugar nila, hindi talaga tayo maaring matalo dyan. Meron naman yung mga ibang lugar, ay wala na, sure bet na yun, walang kalaban. So, okay na siya. Pero, iba't iba yan. Kaya kailangan natin pag-decide na yan. So, that's not as simple. So, we have to have the logistics, and we have to have the scheduling, and we have to also look forward to how to do the secretariat. We will have the secretariat to coordinate all of these things. Then there's even, at kailangan na rin pag-usapan dahil alam naman natin walang tatakbo rito kung hindi tayo maglagay ng sapat na budget. Kaya gumawa na tayo ng ating mga pangangailangan. That's what the leadership of the party is going to do. At siguro it's about time dahil balita ko, handa na raw mag-release ng limpak-limpak na salapi si Mr. Anton Nagdameo. Kaya, ikaw kasi hingi ng pera. Sabi ko, sige, ikaw mag-release. So anyway, but yun ang mga basic things na kailangan na natin gawin. At parating na itong halalan. We have to be, alam naman natin, itong halalan na ito, ay hindi ito business as usual dahil ang daming panibago. You all, I don't need to explain all of these things to you. Puro kayo mga hasang-hasa na politiko. Yung mga bagay kagaya ng social media, kagaya ng mga pangyayari sa political development, yung mga nangyayari nakikita natin ng mga report, lahat yan. Mabilis ngayon ang galaw, hindi kagaya ng dati. Kung ano yung kampanya mo, yun ang plinano mo, yun ang gagawin ninyo. Pero sa ngayon, iba. Habang kahit na nagsimula na yung kampanya at palapit na yung eleksyon, kailangan nag-a-adjust pa rin tayo dahil mabilis gumalaw, mabilis magbago.
Kaya kailangan ng organization natin maayos para makapag-respond tayo na mabuti. So ipagpatuloy natin yung ganyang klaseng organization. Let's get now down to as detailed as we can. Without remembering, and let's get down to as much detail as we can, but always remembering that we are doing this in consonance with other parties who have their own interests, who have their own. So, siyempre may bigayan yan. But meron siyempre, PFP, we ourselves, we will stand by our members, siyempre. At yan ang ating lagi namang ibinabanggit. There are many approaches to do this, and we think that but it's not the 26th will not be the first time na hindi naman first time na nakipag-usap tayo sa ibang partido. We are actually discussing all of these issues with them every day. So to a great extent, we will be able to come to an agreement for all of these issues relatively easily, I think. Relatively easily. Not that it will be easy, but relatively easy palagay ko magiging mas maayos. But nonetheless, we still have to be very well organized. A lot of every campaign depends on how well organized the campaign is. Kahit na magaling ang kandidato mo, kahit na marami kang handa kang gumastos na malaki, kahit na maganda ang survey mo, pag hindi naging maayos ang kampanya mo, wala rin mangyayari. Marami tayong nakikita na ganyan, na nag-complacent, na naparelax-relax, walang talo, wala naman akong talo, tapos natalo na nga. Well, hindi natin pababayaan ang mangyari yan sa any of our members. And for that matter, for any of those na naging kasamahan na natin dahil sa alyansa, we have to be sincere about the alliance that we are creating with the other parties. Kailangan sincere din tayo. Na siyempre, tutulungan din natin sila. Magtutulungan talaga tayo. And that's really the best way kasi may synergy yan. Kapag naging maayos ang usapan natin together with the other parties, mas magiging maliwanag ang eleksyon, even down to the municipal level. I think that the biggest problems will probably it's always the same. Pareho lang naman. Pareho mong tao, parehong gustong tumakbo. Sabihin natin, PFP, yung isa nasa lakas o nasa NPC, parehong gustong mag-mayor, parehong gustong mag-congressman. Yun ang mga kailangan natin ayusin. Pero hindi masyadong marami yung ganon. Parang less ngayon kaysa dati. Kasi matibay ang partido. Naging matibay ang partido, kaya nagkaganyan. So, let's always keep that in mind. Let us organize ourselves in as best as we know how. But always keep in mind that we have to work with other big groups who also have their own interests. And we have to make allowances for them as they will be making allowances for us. So let us continue with this. I think we are on a good road. I think we have done politically anyway. I think that much has already been done. We have made a great deal of progress in terms of the politics of the upcoming campaign and election. Yun lang, kaya't kailangan na ngayon, yung politika medyo nakikita naman natin na may trend na ng kaunti. At pwede pa natin tulungan yan, pwede pa natin i-endorse yan at i-promote yan. At kaya naman, para magawa natin yun, ay kailangan para mapagsamantalahan natin kung ano man ang mga advantage natin, magamit natin na mabuti, ay kailangan maayos ang patakbo ng kampanya natin. And that's why we have to be very, very clear within the party who is what, who does what is expected of the party by our candidates. Kasama yan. Hindi naman kami naman magsasabihin ng PFP, ito yung kailangan yung, kayong gusto naming i-kampanya at ipanalo.
Kaya titignan natin kung ano yung mga pangangailangan ninyo. So, let us continue with this organization. I hope that the next time we meet, meron na tayong committees. We already have, well, wag lang natin i-overburden because we will have, Gov. June, meron din tayong gagawin mga sectoral committees together with the other parties over the whole alyansa. So, kailangan adjustable tayo ng konti na pag dumating ang araw, sasabihin, okay, may finance committee ang lakas, sasabihin natin, paano natin ipagsasama together with it? Ang thinking ko siguro, kung it concerns our party, or it concerns our party mates, tayong mamahala when it comes to that. And the same with Lakas, the same with NPC, NUP, with NP. Lahat ng ibang partido na kasama natin ngayon. Kaya we will let us decide on those issues, on how to handle those issues. But always keep the party as the lead. The PFP is the lead party in this campaign and in this election. The PFP will remain the central force in the political aggregation that we are creating together with all of the other parties that we have come into agreement with. Kaya, yan ang ating mga pinaplano. Gawin natin na maganda ito. As I said, lahat naman kayo mga highly experienced politicians. Kaya we have a wealth of very good people here who have run and won many elections. And so between us, siguro naman, malalaman natin kung paano yung pinakamagandang approach para dito sa halalan. Hindi naman nagbabago na masyado yan. Ang magbabago lang siguro, paano nga yung pagka yung alliances. Kasi hindi lang tayo nag-iisang nakatayo. Kaya yun lang, at patuloy natin gagawin ito. At I hope when will be the next time that we can assemble again. Para meron na tayong organization, meron na tayong secretariat na mamamahala para sa ating mga kandidato. At para masabi na natin sa kanila, saan kayo tatakbo pag may problemang ganito, saan kayo, kung may scheduling problem, kung may logistics problem, kung may budget, whatever. Dapat alam na nila kung sino ang pupuntahan nila. So that's the next step para maging maging functioning na ang partido natin specifically for the 25 election. So we're making good progress, and as I said, yung ating mga kasamahan sa alyansa, we are also making good progress. We have always been in touch with all of them. The different parties really have made very clear what are their concerns, what are their requirements, what do they want to do. We have made the same thing clear also to them, that ito yung pangangailangan ng partido. Ito yung kaya namin, we can take it on. These are the things that PFP can be in charge of. These are the things that we cannot take care, we need help with this, etc., etc. Yun ang mga ayusin natin. Yun na ngayon, ang magiging halos briefing na yan the next time. Na magsasabi ganito, i-drawing namin kung ano na yung structure, as I said, where will be the different functions of the campaign be, who will be in charge of them, how do you engage them, how do you get in touch with them, what you can expect them to do for you, and all of those details that come out of that discussion. So, congratulations to those who have been elected and chosen as leaders of the different positions in the party and the different regions, regional ang ating ginawa. Different regions of the party at the different levels. And I think we just keep up the good work. And I think we will be successful. Kaya patuloy lang natin. Alam naman natin yan, ang kampanya, especially at the local level, talagang sipag at syaga. Talaga yung, dapat yung, ang rule ko sa sarili ko, pagka nangangampanya kami is,
Natuto ko ito sa ama ko. Ang sabi niya, kailangan lagi kang malapit ng magkasakit. Pero hindi ka dapat magkasakit dahil sayang ilang araw na may sakit ka. Hindi cannot afford ka 1 or 2 days na hindi nangangampanya. So kailangan perfect lang yung balance na makukuha natin. Yun ang gagawin natin para sa inyo lahat. Maraming salamat. Good afternoon. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Samantala sa iba pang mga balita, may barko na kapalit ng BRP Teresa Magbanwa na magpapatrolya sa Escoda Shoal. Ito ang kinumpirma ni National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez, subalit tumanggi muna itong tukuyin. Naglalayag na anya ito at posibleng malapit na ngayon sa bisinidad ng Escoda Shoal. Ang pagpapadala ng panibagong barko ay kasunod ng ibinabang direktiba ni Philippine Coast Guard o PCG Commandant Ronnie Hill Gavan. Sinabi ng opisyal na mahigpit na iniutos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na panatilihin hindi lamang ang pisikal na presensya, kundi maging ang strategic presence ng Pilipinas sa lugar. Muli namang nilinaw ni Lopez na humanitarian ang dahilan ng pagbalik sa pantalan ng BRP Teresa Magbanwa at hindi dahil nag-withdraw ang Pilipinas sa karapatan nito sa Escoda. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hindi sumusuko ang Pilipinas sa pagbantay sa teritoryo sa West Philippine Sea o WPS. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Supreme Court of the Philippines former Senior Associate Justice Attorney Antonio Carpio na umalis ang BRP Teresa Magbanwa sa West Philippine Sea pero hindi ibig sabihin na susuko na ang Pilipinas sa pakikipaglaban para sa teritoryo ng bansa. Kailangan lamang anya na ayusin ang barko dahil may butas na ito dulot ng pagbangga ng China. Pero may pinadala tayong 44-meter replacement boat na baka nasa ando na ngayon sa Escoda Shoal, no? In other words, may replacement naman dadating o dumating na actually, no? So hindi natin we are not giving up anything. Samantala, sinabi ni Carpio na panahon na upang tanggapin ng Pilipinas ang alok ng Estados Unidos na tumulong sa resupply mission sa West Philippine Sea. Sasabay lang sila sa resupply natin. Ano naman yan? Hindi naman yan invoking mutual defense treaty. Wala namang armed attack, no? Parang joint sail lang yan, eh. Yung joint patrol, joint sail, yan ang nature niya, no? Sasamahan lang yung ating resupply. Si Supreme Court of the Philippines former Senior Associate Justice Attorney Antonio Carpio. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Philippine Coast Guard pinabulaanan na may nawalang teritoryo ang Pilipinas sa West Philippine Sea matapos umalis ang isang barko ng PCG sa Escoda Shoal. Tiniyak ni Task Force on West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela, muling magpapadala ng barko ang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea para bantayan ang teritoryo ng bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Marihing pinabulaanan ng Philippine Coast Guard na may nawalang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea matapos umalis ang isang barko ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal noong Sabado. Ayon kay Task Force on West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela, walang isinuko na teritoryo ang PCG nang lisanin nito ang nasabing isla. Pinabulaanan din niyang kontrolado na ngayon ng Chinese Coast Guard ang buong Escoda Shoal dahil mas malaki pa daw ito sa area ng Manila Bay. Tiniyak ni Tariela muling magpapadala ng barko ang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea para bantayan ang teritoryo ng ating bansa. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones.
Philippine Statistics Authority o PSA, pinag-aaralan na ang magiging epekto ng kanselasyon ng Filipino birth certificate ni Alice Guo sa mga isinagawa nitong kasalan bilang alkalde. Batay sa batas, may tuturing na void o walang bisa ang kasal kung walang otoridad ang nagkasal. Ngunit ayon sa legal team ng PSA, hindi agad umano mawawala ang bisa ng kasal kung ginawa in good faith at ngayon lamang lumabas na hindi Pilipino si Guo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Nasa proseso na ang Philippine Statistics Authority sa pagtukoy kung mayroon bang mga sinolemnize na kasal si dismissed Mambantarlac Mayor Alice Guo sa pagsalang sa panukalang budget ng PSA sa plenaryo. Isa sa natanong ni 4Piece Party List Representative GC Abalos ay kung may magiging epekto ba sa validity ng kasal na inofficiate ni Guo ngayong hindi pala siya Pilipino. Pati kasi sa batas maituturing na void o walang bisa ang kasal kung wala namang otoridad ang nagkasal. Paliwanag ni PSA National Statistician Dennis Mapa, ayon sa kanilang legal team, hindi naman agad mawawalang bisa ang naturang kasal kung ito ay in good faith, lalo at ngayon lang naman lumabas na hindi Pilipino si Guo. Sa ngayon, uunahin muna anya nila ang pagkansela sa birth certificate ni Guo. Mga lawyers namin, hinahanap nila kung ano magiging effect. Kasi may sinabi sila na provision na in good faith naman, not necessarily. Una muna, hindi pa kasi natin alam kung ilan talaga yung kinasal niya. So, look at the data. Yun yung ginagawa ngayon ng aming team. Tinitingnan ilan ba yung marriages na si Mayor Alice. And then we will look at it. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakatutok ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa digital technology upgrading at seguridad sa cybersecurity para sa mga mamamayan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DICT Secretary Ivan John Uy na palaki ng palaki ang banta sa cybersecurity kaya kailangan ang pagtutulungan upang malabanan ito. Inaasikaso na anya ang pagpapalakas sa mga hakbang para sa cybersecurity at ang koordinasyon sa iba't ibang bansa. At collaboration with other countries as well as multilateral agencies all over the world, and then upskilling of our digital workforce to be more cybersecurity resilient. Samantala, sinabi ni Uy na nagkukulang ng mga eksperto sa cybersecurity hindi lamang sa bansa kundi sa buong mundo. Kailangan anya ang pagsasagawa ng mga training para sa cybersecurity upang madagdagan ang mga eksperto nito sa bansa. So yan po ang isang programa ng DICT, mag-roll out po ng maraming training programs para maging cybersecurity resilient at cybersecurity enabled ang ating workforce. Si DICT Secretary Ivan John Uy. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino worker o OFW, tiniyak ng pamahalaan makaraang alisin na ng Kuwait ang deployment ban sa nasabing bansa. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, ang pag-alis ng ban ay bunga ng sinelyuhang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait para sa pagtataguyod ng karapatan ng mga OFW. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na paigtingin pa nila ang pagbibigay proteksyon sa karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino worker o OFW sa Kuwait. Ito ay makaraang pagpatuloy na muli ang pagpapadala ng mga Pilipino sa naturang bansa makaraang alisin na ng pamahalaan ng Kuwait ang deployment ban sa mga ito. Sa katunayan, ayon sa DMW, nasa 35 OFWs patungong Kuwait ang kanilang binigyan ng pre-departure briefings upang bantayan ang kanilang sitwasyon doon. Pinalalahanan din sila ng kanilang mga karapatan at pananagutan bago sila magtungo sa kanilang foreign employer. Noong isang linggo, 11 na ang tumulak na patungong Kuwait habang nakatakda pang umalis ang nasa 24 na iba pa ngayong linggong ito. Ang pag-alis ng deployment ban ay bunga ng sinelyuhang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait na nagpapatatag pa sa pagtataguyod ng karapatan ng mga OFW kaya din ang pagpapatupad ng whitelisting sa mga recruitment agency na sumusunod sa mga reglamento at batas ng Kuwait. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones.
Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, selebrasyon ng ika-217 anibersaryo ng Basi Revolt matagumpay na natapos nitong Lunes. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Balay giti selebrasyon ti may kadwagasot sa ngapulagit pitong anibersaryo ti Pintig Basi Revolt iti ili ti Pintig Ilocos Norte. Iti na siyang kada bloodletting activity ti Philippine Red Cross ken Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ket nagakolektar dati sa ngagusot sa ngapulagit 2 bags ti dara a 500cc iti tunggal maysa. Nangabakmet kas kampiyon iti Barangay Anaw iti Cookfest ken Cluster 1 iti Barangay Santa Maria ken Barangay San Antonio iti Cultural Competition. Kuna ni Mayor Georgina Guillen at tinawen ti panagkaisayangga ti selebrasyon tatno sa malipatan ti naramid dagiti taga-Pintig ilaban ti karbengan ng runa iti produksyon ti Pasi wenno sugarcane wine dagiti Ilocano. Inayon ti Mayor kanayon nga adda dagiti agtutubo tapno maymulay ti kapanunutan da iti Kinabanwar dagiti Ilocano. Manipod ti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo Department of Health muling nagsagawa ng vision screening sa mga mag-aaral sa Bawang La Union. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Agtultuloy iti panangisayang ka ti Department of Health Ilocos Region iti vision screening para kadagiti grades 2 and 3 school learners ditoy La Union. Itay kalabas agdagop iti patagasot ket sa ngapulo nga elementary pupils ti Bawang North Elementary School sa jay Bawang La Union tinagdalan ti eksaminasyon. Sigon ken Regional Blindness Prevention Program Coordinator Francisco De Vera Jr. napatag dagiti panag-eksamen iti panagkita para kadagiti ubing ag-eskwela tapno makatulong ang mangilasin kadagiti parikot ang mabalin ang mga apektar iti panagsursuro ken panagdurasda. Inlawlawag ni Rivera ano nasapsapa ang mamuan ti problema da iti panagkita. Mabalin na maited ti intervensyon ang nasapsapa tapno makaipaay ti solusyon ken malapdan iti panagkaro daytoy. Inayon ni Rivera ang mabalin asaan nga mo dagiti manursuro ti problema ti panagkita ti estudyante da iso akasapulan na maisuro kadakwada ti maipapan ti blindness prevention ken awareness tapno maited ti maiparbang nga atensyon iti daytoy a problema. Naisayang ka ti aktibidad iti panakitinulong ti Department of Education La Union Schools Division Office. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo. Samantala, dumako naman tayo sa Naga. Lokal na pamahalaan ng Camarines Sur naghatid ng serbisyong medikal sa ilalim ng Women's Wellness on Wheels program. Ang detalye ng balitang ito mula kay Myra Revilla. Labi ang kaugmaan kan mga bados na nakaista sa Banuan kan Tigawon Camarines Sur kan matawanan sindan ng serbisyong medikal kan lokal na gobyerno kan probinsya. Ang programang Women's Wellness on Wheels kung saan natawanan ng serbisyo ang mga bados arukan 4D ultrasound digdi mati-check ninda ni libre ang salud asin gender kan sa indang mga ipinagbabados na mga umboy. Nakapag-avail man sinda kan prenatal check-up, urinalysis as in blood chemistry. Matapos ang konsultasyon, pinagtawanan sinda nin maternal milk, oral hygiene kits, vitamins as in supplement. Hali sa siyudad ni Naga Provincia kan Camarines Sur, Myra Revilla, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Myra. Yan ang ulat mula sa Naga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan.
Mula sa Borongan, Department of Social Welfare and Development, Region 8, na ipamahagi na ang mahigit 53,000 family food packs sa mga pamilya at individual na naapektuhan ng bagyong Enteng. Ang detalye ng balitang ito mula kay Diane Camplon. Maabot ha 53,782 family food packs or FFPs at doon ay pandistribur na hanbuhatan ng Department of Social Welfare and Development to Region 8 nga ng mga pamilya o individual upat nga probinsya ni Eastern Visayas nga nagkaapektaran ha naglabay nga bagyong Enteng. Ini ngay hapin family food packs inay pandistribuer hanbuhatan ng mga probinsyan Samar nga naabot ha 3,749 family food packs. Eastern Samar 9,393 family food packs, nga Northern Samar 40,640 family food packs. Di naabot iniha 33.5 million pesos ang kabug-usan nga kantidad ng family food packs nga nahipandistribuer na. Kaparte ni nga bulig, ina na 468 non-food items nga nakantidadhin na 211,666.50 pesos, nga 20,000 pesos AX financial assistance. Tikang didiha Syudadhan Borongan, Diane Camplona para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Diane. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod, 4 na Farmer Association sa Southern Leyte nakatanggap ng livelihood support sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development Phase 2. Ang detalye ng balitang ito mula kay Aljon Malot. Nahatagan sa Department of Agriculture kun DA o kahigayunan sa paglambo ang upat ka asosasyon sa mag-uuma sa Southern Leyte. Kinihuman ang kadawat og suporta sa panginabuhian ang maong mga grupo ilawom sa programang Special Area for Agriculture Development kun SAAD. Nasayran sa SAAD National Program Management Office nga lakip sa napiling benepisyaryo alang sa Phase 2 sa implementasyon ang pundok maamumahon kun Puma sa lungsod sa San Ricardo. Barangay Dayanog Small Coconut Farmers Association sa San Juan, Nahong Vegetable Growers Association sa Libagon ug Tinago Farmers Association sa Tomas Opos. Gitaho nga ang naasoy nga asosasyon na kadawat og liso sa nagkadiyang utanon ingon man foliar fertilizers o guban pang gamit sa panguma. Ang ayang masayran nga tumong sa saad nga makunhura ng poverty incidence ug masiguro ang malungtarong produksyon sa pagkaon sa nasod. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Aljon. Yan ang ulat mula Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, Department of Agriculture, Region 10. Hinihimok ang Land Bank at Commission on Higher Education na makipagtulungan sa kanilang ahensya para sa pagpapatupad ng Agricultural Competitiveness Enhancement Fund sa rehiyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Tessa Aureliana. Aron masukod og maharmonya ang pagpatuman sa Agricultural Competitiveness Enhancement Fund, ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 Regional Coordinating Unit nagipangluhan ni DA10 Regional Technical Director for Operation Carlota S. Madriaga bag-o lang nagpatawag og ACEF Implementing Bodies Commission on Higher Education Region 10 ug Land Bank of the Philippines Landing Center sa Northern Mindanao alang sa quarterly coordination meeting niining atong dakbayan. Ang maong panagtapok naka-focus sa pagpresentar sa mga update og konsenso sa CHED ug LBPS Landing Center sa Region 10 kalabot sa ACEF Grant in Aid for Higher Education Program nga aplikasyon alang sa mga estudyante na nagpalista sa agrikultura ug may kalabutan sa disiplina. ACEF loan availment sa mga asosasyon sa mga mag-uuma ug mangingisda. Giawag usab ni Director Madriaga ang DA10 ACEF RCU nga tabangan ng CHED na pag-cascade sa update nga guidelines aron usab pagpunting ug pagpagaan sa mga kurso nga aksyon alang sa pagpalambo sa pagpatuman sa ACEF sa rehiyon. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kinisita sa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Environmental Management Bureau Region 9 nagbigay ng technical assistance para sa implementasyon ng solid waste management sa Zamboanga, Sibugay. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Yadale el Environmental Management Bureau o EMB Region 9 Asistencia Technical na 16 barangay ng probinsya del Zamboanga Cebu Resintamiente para na implementasyon del solid waste management na mensyon ng probinsya. Yan ang kibasa el Solid Waste Management Section del EMB 9 Conal Workshop kaya alcanza na 60 el participan na aktibidad. Incluido na mention ng workshop el mga inhenyero del mga munisipyo del probinsya, Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO, mga presidente del Association of Barangay Captains o ABCs. Objeto del aktibidad del Forza el Asociación y Colaboración del mga gobyerno lokal del Zamboanga Sibugay para proteger con el ambiente para na mga venedero henerasyon. Desde aquí na siyudad de Zamboanga, esta si Justine Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Marawi, lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur. Isinusulong ang localized program na angkop sa pangangailangan ng mga bata sa ilalim ng Republic Act 10821 o Children's Emergency Relief and Protection Act. Ang detalye ng balitang ito mula kay Johania Yusuf. Pananamaran ng Local Government Unit Lanao del Sur sa Comprehensive Emergency Program for Children o di na CEPC, agi pa magugupaan o technical working group sa ayamyembro ron na pitibarangan ng mga opisina puun sa Provincial Government Lanao del Sur, Mindanao State University Marawi Campus, Rahima Peace Weavers Cooperative, Save the Children, agus mga padiran. Kabasa Lanao del Sur Vice Governor Muhammad Khalid Adyong, panamaran nira na mabaloy sa mga programa agu projects gula lang ko Republic Act 10821 o di na sa Children's Emergency Relief and Protection Act na makaayon ko pangitaban mga branaw agus wag may Islam para masiguro sa mga kalumbayan rakas o mga bae aki karirimbit na ayap katari mairan na sa mga programa at titwa kinanglaniran labo igiram sa akang at ngulalan sa giyang kaya dimbuelan a CEPC. Babagudan na piya magugupaan o miyembro at TWG sa Tlogawia Workshop para ko kipindaptar niran ko CEPC si isa Provincial Capital Complex Marawi City. Kabasay Rahima Executive Director Baikon Kayongkat amay kamapasadang kaiya programa nagya ikabaloy pagampaganay a localized program o RA 10821 si isa pero abang sa Moro. Diya si Johania Yusuf puun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Johania mula sa Marawi. Dumako naman tayo sa Iligan, Lanao del Sur, PDRRMO. Pinayuhan ang ilang bayan sa lalawigan na manatiling alerto dulot ng sama ng panahon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Pulo-pulo agud telo ang mga municipality abigan sa Musawera gyang kaiya Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Lanao del Sur. Isa sa ba pagyang kaiya magagidama weather nababusag gyang kaiya inged tinokapya sa gyang kaiya mga siringan ng mga probinsya. Aya maapit sa gyang kaiya advisory na gyang kaiya inged dakapay. Taguluan 2, Bodipuso Bentong, Sagiran, Disen Ramain, Piagapo, Marantaw, Balindong, Pualas, Ganasi, Calanugas, Sultan Dumalundong, agugyang kaiya inged Tenwa Islamic City of Marawi. Bisaya si ko pinaka-latest na update ay nibagay agyang kaya PDRRMO weather update asukon sa oran na light to moderate mana na mapakaya adi na maadi na flash flood o di na baha si iko mga inged na kalalema na pakalaron suwig. Ragas sa piya kayo nangkapan sa mga possible ang mga landslide anta kakapkiguber o mga lapot ko prone sa landslide areas. Para kung pwede mga update na lalayon tanong pamakinag sa weather update na Radyo Pilipinas Marawi, Radyo Pilipinas Iligan. Agugyang kaiya mga announcement agu update na Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Lanao del Sur. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao.
Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Isa pang Australian Trade Mission sa Pilipinas ang nakatakda sa susunod na taon bilang bahagi ng kampanya ng Australia na tulungan ang bansa sa paggamit ng teknolohiya upang mapabilis ang paglago ng ekonomiya. Ito ay ayon kay Australian Ambassador to the Philippines HKU kung saan kanyang binigyang diin na prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang digitalization dito sa Pilipinas na may tuturing na platform upang mas lumago ang ating ekonomiya. Sinabi pa ni Ambassador Yu na ang trade mission ay kinabibilangan din ng mga talakayan sa cybersecurity. Kamakailan lamang isang Australian delegation na kinabibilangan ng senior executives ng mga piling Australian firms ang bumisita sa Pilipinas para sa isang 2-day business mission. Sa isang hiwalay na pahayag, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na bilang bahagi ng business mission, isang high-level Australian business delegation na pinangunahan ni Shemara Wikra Manayake, CEO ng Macquarie Group and Australian Government's Business Champion to the Philippines, kasama si Ambassador Yu ang bumisita kay BSP Governor Eli Remolona Jr. noong Setyembre 5. Ang courtesy call ay sinundan ng isang economic roundtable sa monetary, external at fiscal affairs na nilahukan ng senior BSP at Department of Finance officials. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo, mapapamahalaan pa rin ang Total External Debt o EDT ng Pilipinas sa kabila ng bahagyang pagtaas noong buwan ng Hunyo. Ito ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa datos na inilabas ng BSP nitong weekend, ang EDT ng bansa ay nasa 130.18 billion US dollars hanggang end June, tumaas ng 1.2% mula 128.69 billion US dollars na naitala noong end March 2024. Sinabi ng BSP na ang iba pang key external debt indicators ng bansa ay nanatili sa comfortable levels. Samantala, ang Gross International Reserves o GIR ay nasa 105.19 billion US dollars hanggang end June 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nagtala ang bansa ng balance of payment surplus na 1.2 billion US dollars sa second quarter ng 2024. Ito ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Kabaliktaran ito ng deficit na 1.2 billion US dollars sa kaparehong panahon noong 2023. Gayunpaman, sinabi ng BSP na sa first half ng taon, ang bansa ay may BOP surplus na 1.4 billion US dollars, mas mababa kumpara sa 2.3 billion US dollars na surplus na naitala noong January to June 2023. Samantala, inihayag ng Bangko Sentral na ang piso sa second quarter ay may average na 57.80 pesos to 1 US dollar, humina ng 3.2% kumpara sa average na 55.96 pesos to 1 US dollar sa first quarter ng 2024. Sa year-on-year basis,
Service, ang piso ay humina ng 3.7% mula 55.65 pesos to $1 sa second quarter ng 2023. Para sa January to June 2024, ang piso ay may average na 56.88 pesos to $1, humina ng 2.9% mula sa average na 55.25 pesos to $1 noong January to June 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Hinirang bilang bagong hari ng 3-point shot si Marshall Lassiter ng San Miguel Beer pagkatapos lagpasan ang record ni Jimmy Alapag sa PBA. Sa kabuuan, mayroon ng 1,254 3-point shots si Lassiter para burahin ang 1,250 ni Alapag pagkatapos nagpasok ng 6 na 3-pointers sa pagiba ng Beermen laban sa Barangay Ginebra kamakailan sa bisa ng 131-82 panalo. Kumana si Lassiter ng 4 na 3-pointers sa unang quarter pa lamang at sa pagtatapos ng laro, tinambakan ng Beermen ng 49 na puntos ang Ginebra na naging bagong record na koponan na may pinakamalaking panalo at ikawalo sa 49 na taong kasaysayan ng PBA. Nakuha lamang ng 37 anyos na si Lassiter ang karangalan sa loob ng 537 laro na may 39% shooting average kumpara sa 601 laro ni Alapag na may 36 na shooting percentage. Bukod sa pagiging hari ng tres, mayroon ng 10 korona sa PBA, 8 All-Star selections, miyembro ng Mythical Team at All-Defensive Team din si Lassiter. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naniniwala sina Alas Pilipinas Stars Kim Malabunga at Buds Budin na ang pag-host ng bansa sa 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship ay magsisilbing inspirasyon para sa mga kabataan na magsikap para maging bagong mukha ng Philippine National Volleyball Team sa hinaharap. Sinabi ni Malabunga at Buding na kapwa-produkto ng National University Bulldogs sa UAAP na malaki ang ginagampanan ng FIVB para sa larangan ng volleyball na naging popular para sa mga Pilipino. Ayon kay Malabunga, malaking bagay ang hosting para sa men's volleyball sa Pilipinas dahil maraming nakakakitang baguhang players na mayroon palang liga na pwedeng lahukan ng Pilipinas at makakatapat ang magagaling na players sa buong mundo, kaya't pagsisikapin din nila na sa susunod ay maging miyembro sila ng national team. Nakatakda na i-host ng Pilipinas ang pinakamalaking torneo sa men's volleyball sa unang pagkakataon at ang kaisa-isang Southeast Asian country na nagkaroon ng oportunidad sa kasaysayan ng FIVB. Ang buong Alas team ay tumungo ng Italy kasama si head coach Angiolino Frigoni nitong Lunes para sa 2 linggong pagsasanay kasama ang mga tune-up games. Samantala, hindi pa pinal ang mga kasali sa Alas Pilipinas para sa World Championship at ayon kay Frigoni, pag-iisipan niya ito sa mga darating na buwan pagkaraan ang kanilang laban sa mga local at international games.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilahad ni Filipino pole vaulter star EJ Obiena ang kanyang planong pagbabalik sa susunod na taon pagkalipas ang pagtatapos ng pole vaulting season sa World Athletics Diamond League sa Zurich, Switzerland na hindi nakadalo dahil sa kanyang back injury. Sa kanyang meet and greet sa Pasay City, sinabi ng world number 3 pole vaulter na paghahandaan niya ang season simula sa Enero at inaasahan niyang mga Marso ay makakalahok na ito sa mga laro. Natapos ng maaga ang 2024 season ni Obiena pagkatapos siyang ma-diagnose na may spine injury noong lumahok ito sa Silesia leg ng Diamond League kung saan nagtapos ito sa ika-5 pwesto. Sa ngayon, nalimitahan sa indoor cycling at yoga si Obiena, subalit maganda naman ang kinakalabasan ng kanyang recovery. Paliwanag ni Obiena na malalaman niya talaga kung gumaganda na ang kanyang kalagayan sa mga susunod na linggo, kung saan sasailalim ito sa MRI scan para masiguro na magaling na ang kanyang buto. Balak ni Obiena na bumalik sa Italy itong darating na Setyembre 22. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ilulunsad na ng Miss World Philippines 2024 na si Krishna Gravides ang kanyang music career. Ito ay matapos na pumirma si Gravides ng recording contract sa isang recording label na kanyang inanunsyo sa social media account nito. Base sa caption ni Gravides, kahit late na itong nagpakilala sa publiko bilang singer ay umaasa ito na makakapagbigay siya ng inspirasyon sa mga tao sa pamagitan ng pag-awit. At nagpasalamat naman ang beauty queen sa Miss World Philippines Organization at sa director ng organisasyon na si Arnold Vegafria sa pagpayag na tahakin ang bagong mundo. At nagpayag ng suporta ang kapwa niya beauty queen sa bagong career milestone nito. Tubong Baguio City, kinoronahan itong si Gravides bilang Miss World Philippines 2024 nito lamang Hulyo at siya ay nanalo sa ilang mga major awards kasama na ang Miss Photogenic, Best in Swimsuit at Best in Evening Gowns. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, pinabulaanan ng actor-politician na si Arjo Ataide ang balitang buntis na ang kanyang asawang si Maine Mendoza. Sinagot ni Arjo ang issue sa gitna ng pagliban ni Maine sa kanyang regular hosting job sa noontime show na Eat Bulaga. Ayon sa kanya, nagbakasyon lamang ang mag-asawa para sa kanilang unang anibersaryo ng kanilang kasal kaya nawala si Maine pansamantala sa noontime show na yon. Dagdag pa ng Quezon City 1st District Representative, kapwa sila abala sa kani-kaniyang mga commitment kaya malaking ginhawa na sa kanila ang pagkakaroon ng libreng oras para magbakasyon na magkasama.
Kahit busy sa trabaho ang mag-asawa ay kapwa sila masaya at palagi nilang isinaalang-alang ang pagkakaroon ng time management para mabalanse ang kanilang oras sa trabaho at pamilya. Sa uli, sinabi ni Arjo na naiintindihan ni Maine ang kanilang sitwasyon dahil hindi nawawala ang pagmamahal at pag-aalaga nila sa isa't isa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, hindi pa rin makalimutan ang trauma na inabot ng Miss Universe 2018. Catriona Gray sa nangyaring panloloob sa kanyang sasakyan sa London, UK kahit ilang linggo na ang nakaraan. Sa kanyang social media post, inamin ni Catriona na nagkaroon na siya ng trauma at nabuo ang tensyon at pagkabalisa sa tuwing lumalabas siya ng bahay. At sa kabila man ng kanyang masamang karanasan, may isang bagay na napagtanto ang Miss Universe 2018. Ito ay ang napapalitan daw ang mga material na bagay ngunit hindi ang buhay at kaligtasan ng mahal sa buhay. Nagpasalamat si Catriona sa lahat ng mga nangamusta sa kanya at sa kanyang pamilya matapos ang insidente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismi sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. At narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento. Para sa ating balitang negosyo kay Stephanie Vicente, balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa ating showbiz balita kay Mama JT, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.